I entitled our study today, God's Glory in His Sovereign Grace and Wrath. Sa Tagalog po, ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang kapamahalaan ng biyaya at kaparusahan. At magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Exodus chapter 11. And I hope nabasa na ho natin for the past days and even last night ang Exodus chapter 11, pero pag hindi ho, babasahin po natin muli mamaya. Mapapansin po natin mula po sa chapter 7 hanggang chapter 11, makikita ho natin na ang Diyos ay nagpakilala. Ang Diyos ay nagpahayag. Wala hong katulad ang Diyos. Nagpakilala siya na siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Siya yung hari ng mga hari at siya po yung Panginoon ng mga Panginoon na walang Diyos sa Ehipto na katulad niya, wala ring Diyos sa buong mundo na katulad niya, wala hong Diyos sa buong sanlika na katulad niya sapagkat siya lang ho ang nag-iisang Diyos. That's why from chapter 7 up to chapter 11, it just declare and remind us and teaches us that God is the ever-revealing one. And God has all the right in making Himself known. Ang Diyos ho ay may karapatan para magpahayag at magpakilala ng Kanyang sarili sa ating lahat. Una ho, dahil Siya ho ang Panginoon, lumalang at nagsusustain ng lahat ng bagay. Kaya po tinawag po siyang Lord. No? Ang lumalang, nagmamay-ari at sustainer ng lahat ng bagay. May karapatan din ho ang Diyos na magpakilala, magpahayag ng kanyang sarili, makilala ng lahat dahil siya po yung tinatawag na ever-revealing God. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. Nature po ng Diyos, kalikasan po ng Diyos na siya po ay magpahayag ng kanyang sarili. Kaya nga po nagpahayag po ang Diyos, nagpapahayag po ang Diyos sa kanyang sanlilika. The Bible tells us what? Heavens declare what? The glory of God. So nagpapakilala ho, maging po sa kalikasan, nagpapakilala ho ang Diyos. Nagpakilala po ang Diyos kung sino siya sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya na-develop po ang Biblos, ang salita ng Diyos, the collection of books pertaining to who the Son of God or who God really is. And above all, nagpakilala po ang Diyos kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Kaya sabi ng Panginoon, kung nakita ninyo ako, nakita nyo na ang Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa lamang. Kaya God is in the business of revealing Himself to men. Kaya nga po sa modernong panahon natin, mayroon tayong tinatawag na theology. No? Alam mo natin ang salitang theology, theos is God, loikos is the study of God. Pero ang conservative meaning po nito, ang Diyos gumawa po ng initiative, siya po ang unang gumawa ng hakbang para magpahayag sa tao, para yung tao ay sambahin, paglingkuran siya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ganda ho ng sinabi po ng isang Bible scholar ho, no? Sabi niya, the aim of theology can be no other than the rational creature know God and knowing Him, glorify God, it is His good pleasure to be known. Subukan ko pong Tagalogin. No? Ang pinakapuntos daw ho ng pag-aaral ng mga bagay patungkol sa Diyos, para daw tayo mga tao ay makilala natin ang Diyos, no? At pag nakilala natin ang Diyos, ay luwalhatiin natin ang Diyos. No? Sabi rin po niya, no, kasiyahan daw ng Diyos na siya ay magpahayag at magpakilala sa atin. Kaya nga po yung pag-aaral po natin, mula po chapter 7, particularly hanggang chapter 12, ito ho ay pagpapahayag, o chapter 11, sorry, pagpapahayag at pagpapakilala ho ng Diyos, hindi lamang kay Parao, hindi lamang sa Ehipsyo, kundi sa buong Israel at sa buong sannilalang.
Pero sa puntos ng ating pag-aaral, higit siyang nagpapakilala kay Parao. Nalala niyo po yung pag-aaral natin? Hinamon niya si Moses, hinamon niya si Aaron, hinamon niya ang Panginoon. Sino ba itong Panginoon na ito? Sapagkat ang tingin po ni Parao, Panginoon din siya. Sino ba itong Diyos na ito? Sapagkat ang tingin ni Parao, galing siya sa mga lahi ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi ko paglilingkuran at hindi ko susundin ang sinasabi ng Panginoon ninyo. At simula pong nagmataas, simula pong nagmatigas, simula pong nagyabang si Parao, nagpakilala ho ang Diyos sa kanya. Pinakilala po ng Diyos ang sarili niya kay Parao, na siya ang Diyos lamang na nakahihigit sa lahat ng kalikasan, nakahihigit sa lahat ng mga hayop, nakahihigit sa lahat ng mga insekto, sa mga kahirapan, sa taggutom, sa karamdaman. At pagdating po ng chapters 11 and 12, siya po ay nakahihigit maging sa kamatayan. Sinasabi ho ng Diyos kay Parao, ako lamang ang tunay, nag-iisang, makapangyarihang Diyos. Kaya po itong chapter 11, ang ultimate warning. Actually, hindi lang warning. Prophecy. And I'll be explaining that later on. No? Laban kay Parao. Na sinabi niya ang lahat ng panganay, tao man, hayop, mayaman, mahirap, edukado, mangmang, nakatira sa palasyo, o nakatira sa isang ordinaryong bahay, ang lahat ng panganay ng Ehipsyo ay mamamatay. At sa ating pag-aaral po, tiniyak ko ng Diyos kay Moses na ito pong sinabi ng Diyos ay isang decree. Ibig po sabihin po niyan, irreversible. Ibig po sabihin, walang makapipigil, mangyayari talaga yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya samahan niyo po ako sa pagbuklat ng inyong Biblia, Exodus, Kapitulo 11. Tayong lahat po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang banal na kasulatan. Exodus chapter 11, starting verse 1. The Lord said to Moses, "Yet one plague more I will bring upon Pharaoh and upon Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will drive you away completely. Speak now in the hearing of the people that they ask, every man of his neighbor and every woman of her neighbor, for silver and gold jewelry." And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. Nasang verse po ako? Verse 4. Very good. So Moses said, "Thus says the Lord, about midnight I will go out in the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and all the firstborn of the cattle. There shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been, nor ever will be again. But not a dog shall growl against any of the people of Israel, either man or beast, that you may know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. And all these your servants shall come down to me and bow down to me, saying, Get out, you and all the people who follow you, and after that I will go out." And he went out from Pharaoh in hot anger. Nasang verse po ako? Very good. Then the Lord said to Moses, "Pharaoh will not listen to you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt." Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the people of Israel go out of his land. These are the words of the Lord.
Speak to us, O Lord. We can all be seated now. I believe po that the main application of what we've been studying on this plague is this: that we may be humble and fearful before God. Now from chapter 7 all the way to chapter 11, much more, pagdating po next Sunday, chapter 12, this is basically the main application. Haven't you noticed? Hindi po napansin. Mula po chapter 7 hanggang chapter 11, wala pong mga instructional truth. Wala hong mga pinagagawa ho sa atin. No, generally speaking, mula chapter 7 hanggang chapter 11, lahat po ito patungkol kung sino ang Diyos. Sino siya? Nagpakilala ang Diyos, nagpahayag ang Diyos mula chapter 7 hanggang chapter 11. Sapagkat naiso ng Diyos, una kay Parao, pangalawa kay Moses at sa buong Israel at sa ating lahat, na napakahalaga na makilala natin ang tunay at nag-iisang Diyos. Na siya po'y walang katulad, siyang lumalang ng langit at lupa, siyang namamahala sa lahat, at yan ho ang pinakapuntos kung bakit ho tayo buhay ngayon. Kung bakit ka nilalang ng Diyos, kung bakit ka buhay, upang makilala kung sino ba talaga itong Diyos na ito. At makikita lang po natin yung ebidensya ng tunay na may relasyon sa Panginoon sa isang taong merong humility at merong takot sa Diyos. Yan ho ang tinuturo sa atin. Na mamuhay po tayo na may kababaan ng loob at mamuhay po tayo ng may takot sa Diyos. These are foundational evidence that a person has a active, living, genuine relationship with God. If a person walks in humility before God, and a person walks in the fear of God. Kaya ito pong dalawang ito ay complementing truths. No? Bakit po? Yung humility is a deep awareness of God's greatness and our nothingness to Him. But fear of God is a deep awareness of His presence all of the time. So pareho po siya may deep awareness. Yung nga lang yung humility, meron kang malalim na pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, nang wala ka may pagmamalaki sa Kanya. Yung fear of God, yung takot sa Diyos naman meron kang malalim na pagkilala sa presensya ng Diyos na sinasamahan ka niya araw at gabi at bawat oras. So humility and fear of God is a foundational evidence that you are indeed, you have a relationship with this living God. But sadly, si Pharaoh po, wala nito. Wala ho siyang pagkilala sa kapangyarihan, kapamahalaan ng Diyos. Wala ho siyang pagkilala, wala ho siyang takot sa presensya at magagawa ho ng Diyos sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses sa verse 1, isa pang plague. Isa pang uri ng kaparusahan. At itong isang ito ng ultimatum ko sa kanya, papayagan niya kayong umalis ng Ehipto upang maglingkod at manambahan sa akin. Pero po si Parao, sabi ho ng talatang binasa natin, magmamatigas pa rin. Alam niyo mga kapatid, yung kasalanan po natin, huwag nung isipin na kayo lang po ang maapektuhan. Sa tuwing tayo ay sumusuway sa Diyos, sa tuwing tayo po ay nagkakasala sa Diyos, naapektuhan din yung mga tao sa paligid po natin. Tama o mali ho? Yung kasalanan ay meron po siyang ripple effect. Na pag sinabi yung ripple, ito po yung tahimik na tubig, maghagis ka ng bato, makikita nyo meron pong wave na palaki ng palaki. Yung pong tinatawag po doon ay ripple effect.
At dahil po sa kayabangan at katigasan ng puso ni Parao, tinret niya si Moses. Naalala niyo po yung chapter 10, yung pinirish po ni Jameson? Doon po sa bandang huling verses, sa chapter 10, verse 28, sabi po ni Parao kay Moses, umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Yun po yung threat sa Hebrew language. Ayoko nang makikita muli ang mukha mo. Ayoko nang makikita tayo uli. Kasi kung hindi, papatayin kita. Kaya pagbasa ho natin sa chapter 11, umalis si Moses sa presensya ni Parao na galit na galit. Sino namang hindi magagalit na pag binalaan ng kamatayan ang buhay mo? Di ba? Pag may nagsabi sa iyong papatayin kita, sabi mo bang, salamat. Kapag ati sa chapter 11, inulit to ang pagkasulat ni Moses, na alala niya yung pagkakataon na sinabihan po ni Parao, siya, na ayoko na makikita mo muli ang mukha mo, kundi papatayin kita. Okay? Kaya umalis si Moses ng galit na galit. Ano pong sabi ng Proverbs 16 verse 18? Pride goes before destruction. Prinsipyo na ho ng Biblia yan. Usually, ang isang tao mapagmataas, ang isang taong mayabang, nauuwi ho sa carelessness, sa mga desisyon, sa mga hakbang na hindi pinag-isipan. Nauuwi ho sa wala. Nauuwi ho sa kapahamakan. Sino po sa inyo rito, naranasan mo na dahil sa kayabangan mo, dahil sa kataasan ng tingin mo at paniniwala mo sa iyong sarili, na napakatalino mo, napakagaling mo, na ikaw ay maabilidad, pero at the end of the day, napahamak ka, nagkamali ka ng desisyon, napamali ka. No? Sino po nakaranas po sa atin ng ganun? Pakitaas mo kamay. No? Di ba? Naranasan ko na rin yan. Di, kaya ko to. Alam ko to. Magagawa ko ito. But at the end of the day, palpak. Bagsak. Kasi nga ho, pride causes carelessness. Diba, sino rito nakipag-competition ka, kayang-kaya natin to. Matatalo natin to. Pero at the end of the game, ikaw yung talo. No? Because pride causes carelessness. Sabi rin po ni Matthew Poole, sabi niya, pride provokes man and God. Tama yung sinabi niya. Gusto mong galitin ang isang tao? Magyabang ka. Gusto mong galitin ang Diyos? Magmatigas ka. Magyabang ka, magmatigas ka, magagalit ang Diyos sa iyo. No? And the Bible even tells us, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kung walang kababaang loob, don't ever think that God will be pleased with your life. You are provoking God's anger towards your life every time we exercise pride, arrogance. Kaya nga pinrovoke ko ni Pharaoh ang Diyos na magbigay ng promise of plague. It's a promise. Listen carefully po. Threat is a possibility, while promise is a probability. No? Ulitin ko po. Threat is a possibility, while promise is a probability. Hindi po tinret ng Diyos si Pharaoh. Hindi ho. Nangako ang Diyos kay Pharaoh ng kaparusahan. Hindi po threat ng kaparusahan, kundi pangako ho ng kaparusahan. Kaya nga sinabi ko rito, threat is a possibility while promise is a probability. Anong difference ng possibility and probability? Possibility means the result will either push through or not. Yun po ang possibility.
Ang probability means the result will be pushed through either to a lesser degree or a greater one. Ang probability, mangyayari. No, ang possibility, posibleng mangyari, posibleng hindi. Kaya ito nga ho ay hindi ho threat. It's a promise. Nangako ang Diyos kay Pharaoh, sabi niya, pangako, Parao. Dahil sa kayabangan mo, sa kahangalan mo at kataasan mo, nangangako ang Diyos kay Pharaoh, parurusahan kita. Isang uri ng parusa na hindi mo makayang tanggapin at hindi matatanggap ng buong Ehipsyo. Isang uri ng parusa na mangyayaring iiyak, sisigaw, luluha ang lahat at ang buong Ehipsyo. Mangyayari ito minsan lang at kailanman ay hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Anong klaseng kaparusahan yon na pinangako ng Diyos? No? Tandaan natin, pag ang Diyos nangako, mangyayari. Pag ang Diyos po ay nagsabi, maisa sa katuparan. Dahil Diyos po ito. At nangako siya na parurusahan niya si Parao. Kaya dito, pinapakita rito, yung kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng sannilalang. Dinemonstrate po ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pagbibigay ng kaparusahan at sa pagbibigay ng biyaya sa Israel at sa kabilang banda sa Ehipsyo. Napakahalaga pong pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po ito ginawa ng mga reformers. Itong katotohanan na ang Diyos ay gumagawa ng pagpapala at gumagawa rin po ng kaparusahan. Ang Diyos ay nagpaparanas ng kahabagan at nagpaparanas po ng kaparusahan. Ito ho ay hindi po nadiskubre ng mga reformers. This is not part of Reformed theology. This is biblical theology. Ibig ko sabihin, noon pa man, napakalayo po ng panahon na tagwat ng mga reformers, pinapahayag na ho ng Biblia kung sino ba ang Diyos sa kanyang totoong kanyuhan. Siya ay mahabaging Diyos, pero siya rin po ay makapangyarihang Diyos. Siya po'y mapagpatawad na Diyos, pero siya rin po ay nakakatakot na Diyos. Sapagkat siya ho ay Diyos na nagpaparusa. Ito po ang ibig sabihin ng pagiging Diyos. No? Kasiyahan niya, may karapatan ho siya, gumawa ng kaparusahan sa tao, at may kasiyahan siya, at meron din po siyang kapamahalaan na gumawa ho ng kahabagan at pagpapala ho ng tao. Yan ho ay exclusive lang na karapatan ng isang Diyos. Exodus chapter 33 verse 19. No, ano pong sabi niya? The Lord said, I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. Sa pagkakataon na ito, na pinakitaan niya ho ng mercy ang Israel. Pagdating po sa harapan ng Diyos, anong pagkakaiba ho ng Ehipto, mga Ehipsyo, mga taga-Ehipsyo at mga taga-Israel? Sa harapan ng Diyos, spiritually speaking, lahat po sila pare-parehong makasalanan. Lahat po sila. Israelita man o Egyptian man, sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao, no, ang parehong taga-Egypt at parehong mga Israelita, lahat po sila makasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Anong pagkakaiba nila? Ito pong pagkakaiba nila. Sa kabutihan, kahabagan, kapangyarihan ng Diyos, pinili niya ang Israel para iparanas ang kanyang kabutihan, ang kanyang kahabagan sa likod ng pagiging makasalanan nila. At pinili naman ho
ng Diyos ang Ehipto na parusahan sila sa likod ng kanilang pagiging makasalanan din. Parehong makasalanan, pero ang isa'y pinili na kahabagan ng makapangyarihang Diyos. Do you get the point? Kaya dito pinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang soberenya, no? Na iparanas ang kapatawaran, kahabagan, kabutihan sa bayan ng Israel at iparanas din naman ang kanyang kabanalan at kaparusahan sa bayan ng Ehipto. Now, tanong, bakit ganon? Gusto ng Diyos yun . Pinangyari ng Diyos yun. Niloob ng Diyos yun. Kaya maging po sa Philippians chapter 2, verse 13, "For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure." Kasiyahan ng Diyos na hindi na parusahan ng Israel, kundi iparanas niyang kahabagan. Kasiyahan din ng Diyos na hindi niya iparanas sa Ehipto ang kanyang kahabagan, kundi sila po ay parusahan. That is the character of who God really is. Prerogative ng Diyos. No? Karapatan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na i-dispense niya ang kanyang banal na kaparusahan sa Ehipto at karapatan din ng Diyos na i-dispense niya ang kanyang banal na kahabagan sa Israelita. Kaya nga po, mula verse 1 hanggang verse 3, ito po yung pangako ng Diyos na biyaya sa bayan ng Israel. Pero mula po verse 4 hanggang verse 10, ito naman po ang pangako ng Diyos ng kaparusahan kay Parao at sa buong Ehipsyo. Gising pa ho ba kayo? Kaya ang lahat ng ito ay display, pagpapakita ng kanyang soberanya, ng kanyang kapamahalaan, no, pinapahayag ng kanyang biyaya sa Israel mula po verse 1 hanggang verse 3. So ito po ay pinahayag niya, pinaranas niya sa mga taong hindi naman karapat-dapat na makaranas ng kabutihan ng Diyos, kundi karapat-dapat na parusahan po ng Diyos dahil sila rin po ay makasalanan. Kaya nga po sabi po ng verse 2 and 3 ng ating teksto, "Speak now in the hearing of the people, that they ask every man of his neighbor and every woman of her neighbor for silver and gold, jewelry, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of all the people." Lahat ng gising magsabi ng amen. Isipin niyo yung pabor na binigay ng Diyos sa bayan ng Israel. No? Kakatok lang sila sa mga kapitbahay nilang Egyptian. Kapitbahay! May ginto ka ba dyan? May silver ka ba dyan? And the Lord will grant favor doon sa puso ng mga Egyptians para sabihin, meron ako rito. Ito, sa'yo na itong aking gold. Sa'yo na itong aking silver. Hindi ito hinold up, Walang hold upan dito. Basta kumatok lang sila. Pare koy, ang ganda ng necklace mo, ang kapal lang ginto. Gusto mo to? Pare, sa'yo na. Walang puwersa. Walang puwersahan, walang takot. Humingi lang sila ng gold and silver. Binigay sa kanila ng buong puso. By the way, paalala ko lang, huwag niyo itong gagawin. Makukulong kayo, kundi mapapatayo kayo. Nangyari lang po ito nung sitwasyon at panahon na yon. Ibig sabihin, makinig po kayong lahat. Maging sa puso ng mga walang pagkilala sa Diyos, nandun pa rin ang kapamahalaan ng Diyos. Amen? Nandun pa rin ang kontrol ng Diyos sa mga puso ng mga taong hindi kumikilala sa Kanya.
Bakit nangyari ito? Dahil natakot ba ang mga Egyptians sa mga Israelita? Naalala niyo po noon, the earlier chapter 2 and chapter 3 ng Exodus? Nagdesisyon sila, dumadami na ang mga Israelita, pahirapan natin sila, alipinin natin sila. Salitang alipin po doon, persahang pinagtatatrabaho ng walang sweldo. At kung pag-aaralan po natin ang Biblia, 400 years po yan, na inalipin ng Egyptians ang mga Israelites. Pero dumating ang panahon, sabi ng Diyos, payback time. No? Yung mga panahon na hindi nyo kami sinuwelda, yung mga panahon na hindi nyo sila sinuweldohan, yung mga panahon na hindi nyo sila pinagpahinga, yung mga panahon na hindi nyo binigay ang mga karapatan nila, this is now the time. Kaya sabi ng Panginoon, kumatok lang kayo. Humingi lang kayo ng ginto at silver. Grabe, no? Hihingi lang. No? Sabi, no, Maricoy, ganda ng hikaw mo, ah. Ayo, gayari ito sa ginto. Gusto mo ba? Bibigay sa'yo. Kaya malalaman po natin for the coming chapters, paglabas nila ng Ehipto, ang yaman nila. Okay? Ang yaman ho nila, bit-bit nila ang kayamanan ng Ehipto nang walang digmaang naganap. Walang digmaan. Walang takot. Kaya yung sinabi ito ng Panginoon kay Moses, hindi masabi ni Moses kay Parao. Hindi niya masabi na, alam mo, Pharaoh, sabi ng Diyos ko, pag humingi lang itong mga kalahi ko, yung mga kalahi mo, bibigay nila yung kayamanan nila nang walang persahan. Nakita ng Diyos ang panghihirap. Nakita ng Diyos ang pagigipit ng mga Egyptians sa mga Israelites for 400 years. Pero nangako po ang Diyos sa Israelita. Exodus chapter 3, verse 21 to 22. Balikan po natin. Nasa chapter 11 tayo, no? Balik po tayo sa chapter 3. Ano pong pangako ng Diyos kay Moses? And I will give this people favor in the sight of the Egyptians. And when you go, you shall not go empty. But each woman shall ask of her neighbor, and any woman who lives in her house for silver and gold jewelry, and for clothing. You shall put them on your sons and on your daughters, so you shall plunder the Egyptians. Chapter 3 po ito. Hindi pa nagsimula yung pagpunta ni Moses at ni Aaron kay Parao. Pero nangako na ho ang Diyos. At pagdating ng chapter 11, na-fulfill yung pangako ng Diyos. Amen? Bakit po nangyari yung pangako ng Diyos? Dahil ito po ay pangako ng Diyos. Sabi po natin lahat, pangako ng Diyos. Tandaan po natin, pag ang Diyos ay nangako, hindi po napapako. Mangyayari po yan. Katulad po nito. Bago pa lang ang pagtutuos ni Moses at ni Parao, bago pa lang pagkatagpo nila, tiniyak na ho ng Diyos kay Moses, mangyayari ang mga bagay na ito. Sabi lang ng Israelita, so sa kapitbahay niya na Egyptians, ganda ng damit mo ah. Gusto mo ito? Uy, ganda ng mga damit ng mga anak niya. Mare. Sabi niya, sige, Mare, gusto mo? Ganun lang mo. Nang hingi, binigay. That's the favor of God towards Israelites. Now, tanong, bakit ganito ang mga Egyptians sa Israelites? Bakit? Dahil kinilusan sila ng Diyos na maging mabuti sa mga Israelita. Amen? Kinilusan lang sila ng Diyos. Ang tawag ko rito, grace. Bakit naging mabuti ang Diyos sa bayan ng Israel? It is called grace. Nangako ang Diyos Verse 1 to 3 ng ating teksto.
Nangako ang Diyos ng kanyang biyaya at kabutihan. Pero pagdating po sa verse 4 hanggang verse 10, nangako din ng Diyos ng kaparusahan para po sa Egyptians. No? Mapapansin po natin, tingnan niyo po yung Bible niyo sa chapter 11, verse 4. Sabi ho rito, so Moses says, thus says the Lord, about midnight, I will go out in the midst of Egypt. Now, tingin sa akin lahat to. Lahat to ng plague noon ay sa pamamagitan po ng staff ni Moses. Di ba? Paggalaw lang ho ng staff ni Moses, pagwagayway niya ng staff niya, nandyan na ho ang mga plague. Pero ito pong ultimatum na plague ng Diyos. Sabi ng Diyos mismo, ako mismo, bababa, maglalakad sa kalagitnaan ng Ehipto at magpaparanas ng kaparusahan. Pero yun, sabi ng Diyos, ako na mismo. Hindi na ikaw, Moses, hindi na ikaw, Aaron, hindi na sa pamamagitan ng staff mo, ako mismo ang bababa. No? Ang maganda po nito, sa Hebrew rendition, ito po ay personal reflexive tense. So ganito po yung pagkabasa po sa original na Hebreyong pagkasulat ng verse 4. Sabi niya, I myself will go down. Okay? Kasi po dito po, plainly, mabasa natin, I will go out. Dito sa original writing, I myself will go out. Hindi ako magpapadala ng angel of death, hindi ako magpapadala ng mga libu-libong anghel. Sabi ng Diyos, ako na lumalang ng langit at lupa, ako na nag-iisang Diyos, ako na makapangyarihang Diyos, ako mismo bababa sa kalagitnaan ng Ehipto at magpaparanas ng kaparusahan. Anong resulta? Sabi po ng verse ito, every firstborn in the land of Egypt shall die. Kaya huwag kayo maniniwala ho. Kung may narinig kayo nagtuturo na ang Diyos ay hindi pumapatay, hindi ho. Siya po ay pumapatay. Sapagkat siya po ang nagbigay ng buhay sa lahat. Siya lang ho ang may karapatang pumatay. Kumuha ng buhay ng lahat. Biro nyo, ano yung mangyayari yung kamatayan? Mula sa anak ni Parao hanggang sa pinakamababang uri ng alipin ng Ehipsyo. Lahat ng mga panganay mamamatay. Pero walang kamatayang magaganap sa bayan ng Israel. Okay? Sino po sa atin dito na matayan ka na ng anak? Pakitaas mong kamay. Masakit, di ba? Much more yung una mong anak, yung firstborn mo. Pag ikaw namatayan ho, meron po akong namatay na kapatid, yung panganay ho namin. Pangalan niya po si Archie. Yung kinikwento po to sa amin ng nanay ko, parang it took them 4 years bago po buuin yung panganay naming kapatid ngayon, si Dang. Kasi they were just grieving and mourning dun sa death ni Kuya Archie. And he died during his infant years. Kaya napakasakit to kay Mami, napakasakit to kay Daddy. At isipin nyo, sabi ho nito, dahil mamamatay ang lahat ng panganay, hayop man o tao, ang sabi ho ng Panginoon, iiyak ang buong Ehipto na hindi na muling mangyayari at maranasan sa buong history ng Egypt. Bunga ng katigasan ng puso, bunga ng kayabangan, bunga ng pagmamataas ni Parao laban sa Diyos. Isang paalala ho sa atin na huwag tayo magmamalaki, huwag tayo magyayabang dahil may Diyos ang lumalang sa iyo. At madalas sa kanyang kaparusahan at disiplina,
Binababa ho tayo ng Panginoon. Don't ever think that you are the captain of your soul. Okay? There's a God who sees you. There's a God who looks at you. There's a God who works in your life and through your life. So wala ho makakatago. Wala ho makakalihim. Anumang estado ng buhay mo, mayaman man o mahirap, sabi ho niya sa buong Hibsyo, verse 6, sabi doon, there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been, nor ever will be again. Yun po ang sabi ho ng verse 6. Kaya next chapter po, next Sunday, makikita natin how God executed His promise of wrath. May nagsabi one time, and that we just quote him, God is not embarrassed by His wrath or ashamed of His judgment. So we shouldn't be either. Ito yung Diyos natin eh. Huwag natin ikahiya na yung Diyos natin, bagamat siya po'y mabuti, mahabagin, mapagpatawad, mapagpala, huwag natin ikahiya ho na ipagsigawan na ang Diyos din natin ito ay banal, matuwid, nagpaparusa, lalo sa mga taong mapagmataas at mayabang, mapagmatigas ang puso, katulad ni Parao. Huwag mong hintayin na paluin ka ng Diyos para ibaba ang iyong kayabangan sa kaparaan ng hindi mo magugustuhan at inaasahan. Pakisabi nga ako sa inyong katabi, kapatid, mayabang ka ba? Di ba? Sabihin nyo, may kataasan ka ba? Yung kataasan ho, hindi ho yung height mo. Yung height ng puso mo. Dahil meron po akong kilalang mga taong kaliliito, no, pero 10 feet, 10 floors yung kanilang kayabangan. Kulang na lang ho lumipad yung kanilang mga paa sa ibabaw ng, lumakad sila na para nakalutang sa ibabaw ng lupa sa kanilang kayabangan. Meron din naman akong kilala ho na napakatangkad ng mga tao, pero napakababaho ng mga puso. Ang isa po doon si Pastor Bob Coughlin. Pag nakusap ko siyang personal, napakababaho ng puso. Ngayon ho, itong Diyos nating ito, matapos ho tayo, siya pa rin po yung Diyos natin hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. He is the unchanging God. No? Yung Diyos na sinasamba natin, ito yung Diyos na pinag-aaralan po natin 4,000 years ago. Siya ito. Yung Diyos na nasa kalagitnaan natin, yung Diyos na kumakalinga sa iyo araw at gabi, siya pa rin yung Diyos na pinag-uusapan natin dito. Yung Diyos na pinagilingkuran natin. Kayong mga Sunday school teachers, kayong mga ushers, marshals, members of the worship team, o anumang ministry na meron tayo, siya yung Diyos na pinag-uusapan rito. The God that we serve is the same God that being mocked by modernism today, pilitong binubura ang Diyos. Pero hindi nila mabubura ang realidad ng Diyos. Dahil nagpahayag na ang Diyos, matibay po ang pagpapakilala niya at patuloy po siya magpapakahayag sa ating lahat. Ito na pong gusto kong sabihin sa atin as we close this sermon. Kung may mga taong nangaapi sa iyo, alam ng Diyos yan. Nakikita ng Diyos kung paano ka inaapi ng mga taong ito. At sabihin ko sa iyo, huwag kang gumanti. Hayaan mo ang Diyos ang siyang gumanti para sa iyo. Okay? Mas matinding gumanti ang Diyos. No? Pag ikaw naman yung nangaapi, ikaw yung Parao at Ehipsyo sa buhay ng ibang tao, matakot ka. Dahil pag kinilusan ka ng Diyos, dadapa ka.
At pag ikaw ay dumapa sa iyong kayabangan, walang taong, walang kapangyarihan sa mundong ito na pwedeng magbangon sa iyo hanggang di ka nagsisisi ng iyong mga kasalanan sa kanyang kaharapan. No? If there are people who wants to destroy you, trust in the Lord. God will destroy them in the right time. If there are people who is bringing you down, trust in the Lord. In God's time, He will lift you up. Okay? Now, gusto ko po sabihin sa ating lahat din, mga di po tayong lahat, tayo lahat to, makasalanan sa harapan ng Diyos. We all deserve the judgment, the wrath of God. Romans 3:23, for all, that includes you and me, ikaw yon, kasama ka doon, walang exemption. Gaano man kabait asawa mo, yung asawa mo kasama pa rin doon. Gaano man kabait ang magulang mo, anak mo, sila rin kasama doon sa for all have sinned and come short of the glory of God, and for the wages of sin is death. Romans 6:23, kasama ho tayong lahat doon. We all deserve the wrath of God. Yet, pumili ang Diyos sa daang-daang libo o milyon o bilyon ng tao sa buong mundo, pumili ang Diyos. Nakahabagan niya. Ililigtas niya sa kanyang kaparusahan. At imbis na parusahan niya, pinili niyang kahabagan, patawarin sa kanilang kasalanan, at pagpalain. Paano nangyari yon, Pastor Jeff? Naisa katuparan mo ito, 2,000 taon nang nakararaan, nung kanyang sinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at sinakripisyo para yung kaparusahan na para sa iyo at para sa akin, pinasan niya sa kanyang anak. Yung mga kasalanan ho natin, yung kayabangan natin, yung kataasan natin, yung katigasan natin ng puso natin, sinalho, inangkin ni Kristo. At sumigaw po siya ng isa sa mga 7 huling wika na kanyang nabanggit sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, it is finished. Sa Aramaic, sumigaw siya, tetelestai. Sa English po, it is paid. It is a business term. Ibig sabihin, bayad na. Bayad na ang utang ng tao sa Diyos. Bayad na ang kasalanan nating lahat sa Diyos. Okay? At ang pinambayad ng Diyos Ama ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, no? We are not the Israelites. We are like as well the Egyptians. Mapagmataas, sino-sinong Diyos ang sinasamba natin. Tingin natin din, Diyos din tayo. We are the captain of our soul. And yet, God showed us mercy. Totoo lang po, in the coming chapters, mababasa ho natin, may mga Egyptians na tinalikuran ang kanilang mga Diyos-Diyosan at paglabas po ng mga Israelita, sumama na ho sila na sambahin, paglingkuran ang tunay na Diyos. Walang iba kundi si Yahweh. Let me just close with what Reverend Dr. Carter Conlon once said. Ganda na sinabi niya. Sabi niya, a proud person cannot represent Christ. A proud person will touch the glory. God needs people who know they are nothing without Him. Ang isang mapagbataas ng tao ho, ay hindi yung pwedeng mag-represent ni Kristo. Ang isang mapagmataas sa tao raw ho, hahawakan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kailangan daw ng Diyos ay mga taong kumikilala na kung wala ang Diyos sa buhay nila, ay wala silang magagawa. Again, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya sa mga bisita ho namin na narito ngayon, o maaring ilang linggo ka palang umaattend sa aming kalagitnaan ngayon,
makailang beses mo nang narinig na makapangyarihang anak ng Diyos sa lumalang ng langit at lupa, nagkatawang tao katulad natin, alinsunod sa kalooban ng kanyang ama, ginawa usang sakripisyo para sa kasalanan mo, para sa katubusan ng iyong kasalanan at panunumbalik ng relasyon mo sa Kanya. Kailan ka magmamatigas ang puso? Kailan mo isusuko ang buhay mo sa Kanya? Sa mga kapatiran naman na minsan mo nang sinuko ang buhay mo sa Kanya, may mga alam mong kasalanang sinasabi ang Diyos sa iyo na bitawan mo na, talikuran mo na, isuko mo na. May mga nangyayari sa ating kaisipan at sa ating damdamin na hindi nalulugod ang Diyos. At alam mo na araw-araw o linggo-linggo inuudyukan ka ng Diyos. Patawarin mo na siya. O di kaya ay humingi ka na ng tawad. O di kaya magpasakop ka o mahalin mo siya o abutin mo siya o makipag-ayos ka sa Kanya. Huwag na tayo magmatigas. Maging isang paalala at halimbawa sa atin si Parao. Na paulit-ulit na nagpapahayag ang Diyos sa kanya. Pero pinipili niyang magmatigas pa rin. At inani niya at aanihin niya ang sobrang tinding ng kaparusahan, bunga ng kanyang kayabangan at pagmamatigas sa harapan ng Diyos. Kaya sinulat po ni Pablo minsan, now is the day of salvation. Kung si Kristo Jesus na anak ng Diyos na sinasamba ng mga anghel, mula pa, bago pa lang lalangin ang buong sanlika, lumuluhod na ang lahat ng mga anghel sa kalangitan, sumasamba sa Kanya, hanggang ngayon, banal, banal, banal ang Diyos. Natuto niya magpakumbaba, pinili niya magpakumbaba, naging tao katulad natin, upang maging katubusan, bunga ng ating mga kasalanan. Si Kristo na sumasa atin ay naging halimbawa sa atin sa kababaang loob, sa pagsunod sa kalooban ng Ama. At dalangin ko po, mga minamalong kapatid sa Panginoon, tayo po mga araw-araw na kinikilusan ng Diyos at binabago ng Diyos, matagpuan po natin ating sarili na nagsisisi na sa mga kasalanang pinapakita at pinapahayag ng Diyos sa ating mga puso. Manalangin po tayong lahat. Dakilang Panginoon, aming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat bukod tanging sa Kanyang tapos ng ginawa, kami ay himlay na kami pinatawad mo na sa aming mga kasalanan at pinagkalooban mo na ng buhay na walang hanggan, na ipanumbalik niyo po ang aming ugnayan at relasyon sa banal na Ama. At ngayon, Panginoon, ay patuloy mong tinuturuan ang puso namin na magpakumbaba sa iyong harapan, magbigay ng takot sa iyo, pagsisihan po ang mga kasalanang nasa amin pa rin, na tapat kang patawarin kami kung aming itong ipapahayag at kung aming itong pagsisisihan. Maraming salamat po na bagamat kami karapat-dapat, isa sa mga karapat-dapat na iyong parusahan sa iyong buong sannilikha. Pero pinili mo kami na kahabagan. Kaya kami ngayon ay nakatatayo sa banal mong presensya at nakakatawag sa iyo, Ama, Ama, sapagkat tinuring mo kaming iyong mga anak. Wala kami may pagmamalaki, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng ito ay biyaya at kahabagan mo lamang. Purihin ka, Panginoon, magpakailan pa man. Sa pangalan ni Jesus. Amen.